harap ng pagtaas ng presyo ng krudo, dama na rin ang unti-unting pagtaas ng mga bilihin sa ilang palengke sa bansa. Gayunman, tinitiyak ng Department of Agriculture na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa presyo at supply ng mga produkto. Silipin natin yan sa Palengke Watch ni Ana Perea. Nakakapag-isip kung paano natin magkakasya yung budget. Parang hirap na yung lahat. Maaari nga lang lagyan mo na lang ng tubig at kamatis Pwede na yan. Wala yung mga kamatis, medyo mababa daw. Kaya lang yung sahog mo, isang kasumpas na ng sagabugan. Gano'n na nga. Ang bigas, mahal na rin. Wala nang mura. 58. Paano? Hindi na kasya 1 kilo kasama. Umaaray ang mga mamimili sa harap ng utay-utay na pagtaas ng presyo ng bilihin sa palengke. Tulad na lang ni Nanay Nora, 78 taong gulang na pero kumakayod pa rin para buhayin ng kanyang pamilya. Para sa kanya, tipid na lang talaga. Grabe. Ano ngayon, nakalang tinaas kalahati ang gasolina. Ilang araw lang matapos ang pagtaas ng produktong petrolyo nitong Martes, ramdam na ang bahagyang paggalaw ng mga bilihin sa mga palengke. Pati Boynita Bonbon o dating ang tinatawag na Commonwealth Market, hindi nakataka sa paggalaw ng presyo kahit na isa ito sa pinakamurang pamilihan sa Quezon City. Gaya na rin ng paglalarawan ni Department of Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara. Sa lahat naman po na minomonitor natin aside from Balintawak, talaga pong dito yung prices nila medyo mas mababa compared po dun sa mga iba pang minomonitor natin. Kasi nakita naman natin kanina mayroon talaga silang bagsakan area, and at the same time dito sa pork nila section, marami po mga dealer dito. Kaya nabibigay po nila ng mas mababa. Tapos dito rin po yung source ng iba natin mga palengke na kinukuhanan po nila. So, relatively po, well, talagang mas mababa po ang prices dito. Ngayong linggo, mabibili na ang pork chop sa halagang 280 pesos at ribs naman sa halagang 260 pesos. 10 pisong diferensya kumpara sa nakaraang araw. Sumbong ng ilang nagkakatay na umaakyat din ng farm gate prices ng buhay na baboy dahilan sa pagtaas ng ibinibentang karne. Sa gulay naman, pinakamalaking taas presyo ngayon ang carrots na pumalo na sa 140 pesos kada kilo. Gayunman, pasok pa rin ito sa DA price monitoring. Ang patatas naman ay 60 pesos na rin ang kilo. Bumaba man ng 20 ang ampalaya na ngayon ay nasa 70 pesos na ang kilo. Ang talong at sayote naman ay nagsitaasan ng 5 at 7 piso. Pansin naman ng tindero na si James ang pagtaas ng kanilang ibinebentang bangus na aniya. Dulot na rin ng pagtaas ng litro ng diesel. Siguro tuloy-tuloy pa yung pagtaas niyan kasi 2 araw na rin tumaas Pero 5-5 na naman yung pagtaas. Pero araw-araw, hihirapan din kami magbenta kasi yung mga customer namin, umaray din Panawagan naman ng isa pang tindero na si Kuya Jorlan. Sana masolusyonan yung pagtaas ng langis para bumaba din yung presyo ng mga dalaga. Mas pinaigting naman ng DA ang pagbabantay sa mga pamilihan para sa bantay presyo at pagtitiyak na sapat ang supply ng mga produkto. Sa gitna nito, mahigpit ang babala ng Pangulo para sa mga tindero na bawal ang pananamantala sa harap ng hamon na nag-uugat sa tensyon sa gitnang silangan. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para sa Balitang Totoo sa Bagong Pilipinas, Ana Perea ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.